Tuloy ang paghahatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Biyernes. Igan, bagsak presyo ang itlog sa ilang palengke sa Pangasinan dahil sa oversupply ayon sa mga poultry grower. Ay ang ilan sa kanila napilitang ikaling o patayin ang kanilang mga alagang manok para hindi malugi. Live mula sa Mangaldan, Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Igan, sa monitoring ng SINAG, patuloy pa rin ang pagbaba sa presyo ng itlog sa merkado sa iba't ibang bahagi nga sa probinsya ng Pangasinan dahilan para malugi ang ilang poultry grower sa probinsya. Bumaba sa 4 hanggang 5 piso ang presyo ng kada piraso ng extra small na itlog sa Malingas Public Market sa Dagupan City. 8 piso naman ang kada piraso ng extra large na itlog. Ganito na raw kababa ang presyo ng itlog ngayon sa pamilihan dahil sa dami ng supply. Para makabili ng marami. Masok sa budget. Tapos sa budget. Importanteng itlog sa bahay, Mami. Opo, yung mga apo ko kasi gusto nila. Sa monitoring ng SINAG, marami ng poultry grower ang nagkaling ng mga alagang manok dahil sa dami ng supply at bagsak presyo ng itlog. Paraan daw ito para hindi lalong malugi ang mga poultry grower. Maraming nakakaling ngayon ng mga poultry grower dahil dun sa bagsak ng presyo ng egg, no? Below cost kasi yung production ngayon, so magbabawas talaga. Malaki na raw ang pagkalugi ng ilang poultry growers sa Pangasinan dahil sa oversupply ng itlog. Aabot na sa mahigit 5,000 manok ang nakal ng poultry grower na si Mang Armand mula sa Lingayen, Pangasinan. Nagbawas na raw siya ng alagang manok para mabawasan din ang laki ng gastusin sa patuka o pagkain ng manok. Mahal na yung patuka at matatanda na yung mga manok mo. Malakas kumain kasi yung mga matatandang manok mo. Yes, maraming supply talaga kahit saan. Lugi talaga, ma'am. Lugi na kaya. Ayon sa SINAG, posibleng sa Hunyo o Hulyo pa magbalik normal ang presyo at supply ng itlog. Bagamat maraming poultry growers ang nagsagawa ng kaling, wala namang nakikitang problema sa supply ng itlog sa mga susunod na buwan dahil may mga bagong inahalaga ang manok na eksakto ang produksyon sa 3rd at 4th quarter ng taon. Igan, paliwanag ng SINAG ang oversupply sa itlog ay dahil na rin sa sabay-sabay na pag-aalaga ng manok ng ilang poultry grower sa bansa. Pero matapos nga yung sinagawang calling operation ng mga poultry grower, asahan daw ang pagbabalik normal ng supply at presyo ng manok sa merkado. Igana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mahigit kalahati ng mga Pilipinong na-survey ang naniniwalang mahirap sila batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Isinagawa po ang pagtatanong mula March 24 to 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 respondents. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Lusang, good morning. Ramdam ng mga nakausap ko ngayong umaga na talaga namang mas humirap yung buhay. Tugba po yan doon sa naging resulta ng isang survey na lumalabas sa mas maraming Pilipino yung nagsabing mahirap sila. Pansit at 2 balot ng kanin sa halagang 50 pesos ang baon ng construction worker na si Nick. Ito na raw ang pagkakasyahin niya para sa tanghalian at merienda ngayong araw. Bilang minimum wage earner, ramdam daw niya na mas humirap ang buhay. Para naman sa breadwinner na si Lendo na kahit papano'y kumikita ng mas malaki kada buwan, mahirap pa rin ang buhay. Kung si Eric naman na tatanungin, nasa gitna lang siya o borderline. Hindi masabi kung mahirap o hindi mahirap. Tugma ang mga sagot nila sa resulta ng first quarter self-rated poverty survey ng Social Weather Stations o SWS. 52% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabi na mahirap sila o katumbas ng 14.5 milyon na pamilyang Pilipino nitong March 2026. 35% ang nagsabing hindi sila mahirap habang 13% ang nagsabing nasa borderline sila. Sa kabila niyan, positibo pa rin ang pananaw ng mga nakausap namin. Narito ang kanilang mga pahayag. Mahirap talaga. Pag hindi ka kumakain, hindi ka makakain eh. Tapos kulang pa yung yung sahod, kulang pa. Nangupahan pa ako ng bahay eh. Siguro sabihin ko nasa mahirap pa rin. Kasi sa panahon po ngayon yung bilihin, yung mga basic commodities natin, mahirap nang i-afford ngayon kasi nagtataasan na po kasi. Ayun po, kaya sabihin natin, yung sahod tapos kumpara sa mga bilihin,
Kumbaga, hindi na siya tugma, parang ganun. Nakakain naman kami ng minsan, lagpas pa sa 3 beses sa isang araw. Nakakain kami. Maayos. Nakapag-ulam naman din ng masasarap. Papaano. Samantala, Susan, kabilang doon sa konsiderasyon, itinanong dito sa survey ay yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng krisis at nangyayaring kaguluhan sa Middle East. May hiling din naman yung mga nakausap natin sa gobyerno para kahit papano umangat yung kalidad ng kanilang pamumuhay. Kabilang po dyan yung pagpapataas sa sahod, pagpapababa sa presyo ng bilihin at pagtatanggal sa korupsyon sa gobyerno. Yan muna yung latest mula po dito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Ngayong araw, inaasahan tatalakayin ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang mga hakbang para tugunan ang oil crisis na dulot ng giyera sa Middle East. Bago yan, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang pagpupulong bilang chairman ng ASEAN ngayong taon. Live mula sa Lapu-Lapu, Cebu, ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan? Mayang buntag, Susan, may ilang update tayo mula dito sa nagaganap na 48 ASEAN Summit dito sa Cebu. Una riyan ay ang pagkakasundo ng mga lider ng bansang Thailand at Cambodia na gumawa ng mga hakbang para pahupain ang kanilang gulo at maghanap ng mga pamamaraan para sa pangmatagalang kapayapaan. Yan, Susan, ang naging resulta ng trilateral meeting sa pagitan ng Thailand at Cambodia na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ASEAN Chair ngayong taon. Simula kasi nung nakaraang taon, nauwi na sa bakbakan ng agawan sa teritoryo ng magkapitbahay na bansang Thailand at Cambodia kung saan daan-daan nang namatay at daang libo na ang nagsilikas. Kasunod ng pagpupulong, inatasan ng dalawang bansa ng kanilang mga foreign affairs ministers sa paigtingin, augnayan at maghanap ng mga konkreto at praktikal na hakbang para sa kapayapaan. Ang Pilipinas naman bilang tagapamagitan ang siyang magmamonitor at titiyak na matutupad ang mga kasunduan. Mahalagang resulta nito, Susan, lalo't ang kooperasyon at pagtutulungan ng ASEAN bilang isang regional bloc ang isinusulong para sa mas epektibong pagtugon ng mga miyembro nito sa epekto ng giyera sa Middle East. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes. Ikalawang update, Susan, na naging resulta naman ng bilateral meeting o yung one-on-one ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnamese Prime Minister Le Minh Hong. Nagkasundo ang dalawang lider na magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain sa Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata ng transnational crime, kabilang dyan ang human trafficking, ang mga scam hub at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. At ikatlong update, ang naging pulong kasama ng mga lider ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia o ang BIMP-IAGA, East Asia Growth Region. Ito naman layong pagtulungang iangat ang mga piling remote areas ng bawat bansa. Para sa Pilipinas, ito yung BARM Region sa Mindanao at ilang bahagi ng Palawan, partikular sa larangan ng agrikultura at infrastruktura. Discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Ngayong araw naman ang main event, ika nga, kung saan magaganap ang leaders meeting. Inaasahan maglalabas ng statement ng ASEAN leaders yung response to the Middle East crisis. Ito yung mga hakbang para sa mas maayos sa pagtugon bilang isang regional bloc sa oil crisis na nalikha ng giyera sa Middle East. Samantala, natanong din ng Pangulo kahapon tungkol naman sa issue ng West Philippine Sea, partikular yung inaasahang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. At anya, babanggitin niya raw ito, bagamat in general terms lang, ika niya. Susan. Ivan, may iba pa bang ASEAN leaders na makakapulong si Pangulong Marcos doon sa mga scheduled bilateral meetings? Susan, ngayong araw, inaasahan ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ang leader ng bansang Lao, People's Democratic Republic. At bukas naman, bagamat tapos na officially ang ASEAN Summit, ay inaasahang may ikinakasaring meeting si Pangulong Marcos at ang Prime Minister ng Thailand. Susan. Ivan, may mga kasunduan ba inaasahang mapipirmahan sa pagitan ng Pilipinas at ibang ASEAN member country?
Yes, Susan, ang pinaka-inaasahan dyan, yun yung leader statement tungkol sa pagtugon sa nilikhang krisis ng giyera sa Middle East. Ito kasi yung talagang target nila. Karaniwan, Susan, sa mga ganitong ASEAN Summit, ang mga kasunduan tungkol sa regional peace and security, sa ekonomiya, sa kalakalan. Pero sa pagkakataong ito, ang oil crisis talaga ang tinututukan ng mga leader ng ASEAN. Maraming salamat, Ivan Marina mula po sa Cebu. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Second Gentleman Mans Carpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Kawalan ng jurisdiction na naging basehan ng desisyon ng korte. Binigyan diin ng QCRTC na base sa konstitusyon tungkulin ng Kamara na alamin kung may sapat na batayan ang impeachment complaints laban sa bise at kung dapat ba itong iakyat sa Senado para litisin. Hindi rin pwedeng manghimasok ang korte sa ginagawa ng Kamara. Ang dapat daw, sa Korte Suprema inihain ang petisyon. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na or politiko na vindictive. Kapag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Tugon niya ng bise ng tanungin kung magiging vindictive o magigandi ba siya sa mga bumotong pabor sa impeachment noong 2025 at posibleng bumotong pabor sa kanyang impeachment ngayong taon. Ginit ng bise na walang matibay na ebidensya para suportahan ang impeachment complaints. Barindi itinanggi ng Vice President na binato niya ng laptop ang isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Powa. Sa isang text message sa GMA News, tinawag din niya ni Powa na fake news at completely false. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Nakatakda magpiyansa ngayong araw si PGMN founder Franco Mabanta at 4 niyang kasama na inaresto dahil sa pangingikil umano sa dating House Speaker. Yan ang unang balita live ni Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Kagabi, dinala dito sa NBI Detention Facility sa loob ng New Bilibid Prison si Franco Mabanta at 4 na iba pa kaugnay sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Posible raw sila makapagpiyansa ngayong araw. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang lumabas mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang abogado ni Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Si Mabanta at ang kasama niyang 4 na iba pa ay narito sa Building 14 ng Bureau of Corrections na nagsisilbing detention facility ng NBI. Ayon kay Attorney Bernice Piñol Rodriguez, nakatakda sila magpiyansa ngayong araw. Tumanggi naman muna magbigay ng pahayag ang kampo ni Mabanta kaugnay sa kumakalat na video sa social media sa usapan umano na isang NBI agent at ni Mabanta. No statement to be had. It'll be part of our defense. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed. We will file the necessary pleadings in the morning, and hopefully this will all be over soon. They're very good. They're just really tired. We just helped them settle in because ang daming gamit na that had to be moved. But they're okay. Susan, una nang sinabi ng NBI na nag-apply na sila ng cyber warrant para ma-examine ang mga gadget na nakumpiska kina Mabanta. At yan ang unang balita mula rito sa Muntinlupa. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News.